Kung hindi mabubulilyaso ay matutuloy na yung paglipat nitong si Mikey Williams dito sa TNT Tropang Giga. Mukhang nagkasundo na itong Magnolia Chicken Templado sa itong TNT sa gagawin nilang trade kung saan makukuha na nga itong si Mikey Williams at maidadagdag na dito sa lineup ng Magnolia Chicken Templados. Ayon dito sa napag-usapan nung dalawang panig, ito raw si Mikey Williams ang magiging kapalit niyan dito sa Magnolia, dito sa TNT Tropang Giga ay itong si Calvin Abueva. So Calvin Abueva for Mikey Williams, yun daw ang magiging usapan nila. Kung sakasakali na matuloy ito, itong si Mikey Williams, sabihin na natin na matanda na nga to, matagal na hindi nakapaglalaro. Pero syempre magiging asset pa rin yan dito sa Magnolia Chicken Templados dahil sa napakaganda na scoring nito. Kaya sigurado na malaki may itulong nito dito sa Magnolia Chicken Templados kung siya ay mapunta nga dyan. Kaya hindi na ako magtataka kung sakasakali na itong si Mikey Williams kapag yan ay napunta dito sa Magnolia Chicken Templados, ang laking tulong nito para dito sa roster nitong si Coach Chito Victorero. Kaya itong pag-trade kay Mikey Williams, isang win-win situation yan. Siyempre, ang TNT gusto nila na mawala na to si Mikey Williams dahil nga naging laking problema yan para sa kanila. At kung mapunta sama sa kanila si Abueva, panalo din sila dahil ito si Abueva, alam natin na malakas yan. Plus, ang balita, meron pa raw kasama na draft pick ito. So, hindi naman malulugi itong TNT kung makuha nila si Abueva plus may draft pick pa. Kaya okay na okay to para sa tropa at pati na rin sa Magnolia Chicken Templados. Ibig sabihin, walang team na malulugi dito. Kaya sa tingin ko, okay ito at bagay na bagay para sa dalawang kuponan yung ganitong klaseng trade. Sa ngayon naman, pag nagawa yan, siguradong maganda tsansa ni Coach Chito na manalo. At napag-uusapan yung mga panalo, itong Barangay Ginebra ay gusto raw na kunin itong si William Navarro mula dito sa Northport Batangpier. Para yan ay madagdag dito sa kanilang lineup dahil nakukulangan pa raw itong si Alfrancis Chua dito sa lakas ng Ginebra at nakita nga natin yung naging problema nung natalo Ginebra dito sa Game 1. Kaya kung sakasakali daw na papala rin ng Ginebra ay kukunin nila itong si William Navarro at yan ang gagamitin nila na panibagong center forward nitong Gene Kings. At alam natin na dahil farm team ng Barangay Ginebra at ng SMB itong Northport Batangpier, magiging madali lang yung pag-trade na mangyayari dito. At ayon nga doon sa mga insiders, ito raw Barangay Ginebra ay inaabangan na lamang yung go signal para masakatuparan ang nabanggit na trade. Kung sakasakali na ang trade na ito ay matuloy, magiging maganda yan para dito sa TNT Tropang Giga, para dito sa Barangay Ginebra. Ang magiging kapalit siguro nitong si Navarro, baka itong si Ben Adamos at isang second round draft pick. Pwede na siguro yan para dito sa PBA Trade Committee. Ngayon, kapag napunta itong si Navarro dito sa Barangay Ginebra, asahan natin na gagamitin yan kaagad-agad nitong si Coach Tim Cone para sila ay manalo. At alam natin na hindi naman basta-basta ibibigay ng Barangay Ginebra yung mga laban na yan. Kaya gusto nga nilang makuha si Navarro para ito ay makatulong dito sa front court nila. Lalo na kung makakalaro si Navarro dito sa finals, malaking bagay yan para dito sa Barangay Ginebra. Kaya abangan natin itong major announcement na gagawin ng Ginebra sa pagkuha dito kay William Navarro. Dahil kapag yan nandiyan na, magandang kombinasyon kasama itong si Troy Rosario at si Jamie Malonzo and of course yung kanilang center na si Japet Aguilar. At ngayon, napag-uusapan naman natin itong mga center. Ang balita, baka yung center ng Phoenix Fuel Masters ay i-trade na sa ibang kuponan. At hindi lang itong center nila, baka yung iba pa nilang mga players ay ma-trade na rin. Dahil mukhang ang report daw ay itong Phoenix Fuel Masters ay baka na raw ibenta at may problema nga yung kanilang owner pagdating dito sa pagmamaintain ng basketball team. Hindi biro ang pag-maintain ng basketball team dito sa PBA. Yung pagbili lamang ng isang prangkisa, 100 million ang ibabayad mo dyan. Minimum yon. Kung ang bibilin mong team katulad ng San Miguel o kaya TNT o Ginebra, syempre mas malaki ang babayaran mo. Pangalawa, yung gastos every month, naabot din ng milyones yan. Kaya nga itong Phoenix, sigurado nahihirapan na raw dito sa gagawin nila dyan. Kaya wag na tayo magulat kung sakalingan na itong Phoenix Fuel Masters ay mabenta na at ang tanong na lamang ay kung sino
ang bibili. Maraming mga teams dyan, posible na itong Strong Group Athletics ang bumili dito sa Phoenix Fuel Masters. Pero ayon sa mga insiders, bago bili niyan ng Strong Group, gusto muna nila makakuha ng assurance na hindi ibebenta na o hindi ite-trade ng Phoenix yung kanilang mga top players katulad nila Jason Perkins, Kai Balungay, Tyler Tio at iba pa. Dahil gusto nila na masiguro na yung mga players na nabanggit ay mananatili pa rin dito sa kanilang lineup. Ngayon, kung yan ay mangyari talaga, magandang addition yan para dito sa PBA dahil itong Strong Group ay merong reputation na lumalaban talaga at ibig sabihin ay hindi sila yung tipo ng team na magiging sabihin na nating magpapatalo o magiging katulad na lamang nitong Terra Firma Jeep. Kaya yan, magiging good addition ito para dito sa Magnolia Chicken Templado, para dito. At ang isa pang team na napag-uusapan ng marami pagdating dito sa posibleng sale ay ang Blackwater Bossing. Dahil katulad ng Terra Firma Jeep ay marami naniniwala na hindi na rin magtatagal ito dito sa liga. Nakita naman natin na yung Blackwater Bossing. Dati nung mayroong PBA 3-on-3, hindi sila naglagay ng team dahil daw kulang sila sa budget. Kaya nga marami naniniwala ganyan din ang mangyayari dito sa Blackwater ngayon sa PBA dahil syempre habang tumatagal lumalaki gasto sa pag-maintain ng team at hindi naman nananalo Blackwater. Kaya hindi na nakapagtataka na itong team na to ay aalis na rin dito sa PBA. At kapag yan ay nangyari, wala nang magugulat kung ang bibili dyan. For example, baka itong Wilcon Depot o ang SM. Marami nang matagal na gustong fans ng PBA na sumali itong SM dito sa liga dahil alam nila na kayang-kaya nitong bumuo ng isang team na makapagko-compete at makasasabay dito sa ibang mga koponan. At yan ngayon ang dahilan kung bakit marami daw mga buyers ang nag-i-inquire na kung available o for sale na itong Blackwater Bossing. Dahil sa ngayon, alam natin na ang Blackwater Bossing ay isa dun sa mga teams na maganda yung roster nila. Basta wag nilang ipamimigay yung kanilang mga draft picks. Kasi kung tignan niyo yung roster ngayon itong Blackwater, of course, nandiyan si Cedric Barefield, si Christian David, yung bago nilang player, si BJ Andrade, plus yung kanilang draft pick na posible maging number 1 or number 2. At yan ang dahilan kung bakit, of course, nandiyan pa si Jeffrey Cariaso, mahusay na coach yan. At yan ang dahilan kung bakit kung ikaw ay bibili ng team, gusto mo na maging kumpleto yung lineup. Dahil kung ite-trade na yung mga nabanggit na players sa draft picks, wala nang matitira para doon sa buyer. Kaya ito ngayon ang subaybayan natin. Kung ang Blackwater ay hindi i-trade yung mga team, mga top players na draft picks, baka nga matuloy na yung pagbenta nito. At kung mabebenta yan, syempre ang maganda ang kumuha dyan ay yung team o yung mga player na talagang determinado na maglaro at magpakitang gilas dito sa PBA at hindi naman yung magiging katulad lang ng Terra Firma o Northport na palagi na lamang pinamimigay yung kanilang mga top players dito sa SMC o sa MVP Group.